Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Crying Freeman na napalabas noong 1995. Ito ay patungkol sa isang grupo ng mga thugs na walang kaalam-alam na ang lalaking tinututukan pala nila ng baril ay walang iba kundi ang leader ng isang Yakuza gang. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Ipinalabas sa pelikula si Imo habang sinusulat ang kanyang diary habang siya'y mag-isa sa kanilang bahay. Ito'y kanyang kaarawan, at ito ang unang pagkakataon sa loob ng 20 taon na siyang nagdiriwang nito ng nag-iisa. Noon ay may kasama siyang nakatira, ngunit lumabas na ang taong iyon ay isang mamamatay tao. Samantalang nagpipinta ng magandang tanawin sa isang burol sa San Francisco, nakakita si Imo ng isang lalaki na may hawak na baril na naghahabol ng ibang tao. Siya'y kumilos at pinatay ang mga salarin gamit ang kanyang baril. Lumapit sa kanya ang lalaki, ipinakilala ang sarili bilang siyo, at iniabot ang kanyang kamay bilang pagkakaibigan. Sa susunod na eksena, nagdiriwang si Imo ng kanyang kaarawan mag-isa sa kanilang tahanan. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang 20 taon na ang nakakalipas, siya'y namumuhay mag-isa sa kanyang bahay. Tinasabi niya na siyo ay tinatawag ding Freeman at siya ang tumulong sa kanya na labanan ang kanyang kalungkutan. Siya'y bumuksing ng isang bote at inihihip ang laman nito sa isa sa kanyang mga likhang sining na larawan niyo bilang isang simbolikong gawain. Makalipas ang ilang sandali, makikita natin siyo sa airport, nag-check-in para sa isang flight. Natuklasan niya ang isang bagay na kulay pula sa kanyang bag na tinatawag niyang luad at tinatawag ang kanyang sarili bilang porter. Kahit ang tagapaglingkod sa eroplano ay napapayag sa kanyang paliwanag. Habang nasa sasakyan, natuklasan niya ang 2 baril na nakatago sa loob ng luad. Tiko, na nakaupo sa harap, ay nagtanong kung bakit pa rin siya gumagamit ng 2 baril. Tinagot siya nito sa pagtutok ng isa sa mga armas kay Ko at pinagsabihan siyang bumalik sa kanilang tahanan. Sumagot si Ko na wala siyang tahanan. Malinaw na ipinakita na ang Chino Triad na kilala bilang mga anak ng mga dragon ay tuwang-tuwa sa kanilang tagumpay sa pag-alis ng kalaban na anak ni Shimazaki, na siyang lumapit sa karahasan sa San Francisco dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at nagdulot ng banta sa kanila. Ngayon, siya ay nasa lungsod ng Vancouver, eksaktong kung saan niya kailangang makarating. Nakakita tayo ng pagpupulong sa pagitan ni Chief Randall, Detective Nete, at Detective Forge sa Vancouver City Hall. Ipinapahayag ni Chief Randall na si Detective Nete na ngayon ang bagong boss ni Forge. Ang eksena ay handa na para sa mga susunod na pangyayari. Si Chief Randall ay nakipagtagpo kay Shimazaki sa harap ng kanyang clan, ang Hakushin Society, at ipinaliwanag na si Shimazaki ay kinakatawan ng mga mamamayang Hapones at nais nitong iwasan ang hindi kinakailangang karahasan. Introduce din ni Chief Randall si Detective Nete, isang detective na ipinanganak sa Tokyo. Bumangon si Shimazaki at ibinunyag na ang kanyang anak ay pinatay noong ika-4 ng Agosto sa San Francisco, at si Imo, isang residente ng kanilang lungsod, ang saksi sa krimen. Si Imo, isang saksi, ay ngayon ang target ng assassin, at siya ay nakikiusap sa grupo na huwag nang makialam. Ibinigay ni Nete ang isang sulat kay Forge na nag-uutos sa kanya na puntahan si Imo at umalis siya ayon sa bilin. Inilantad ni Shimazaki na ang taong pumatay sa kanyang anak ay narito sa kanilang lungsod. Ang assassin na ito ay mula sa China at kilala sa pangalang The Sons of Dragons. Siya ay isang taong nag-iisa, ngunit may malaking kapangyarihan at mas gusto niyang magtrabaho mag-isa. Ang banta kay Imo ay lalong nagiging halata na nagpapataas ng pagkabahala. Sa pagkakatulad ng mga tao sa pagpupulong na nagbibiro ukol sa sitwasyon, iginiit ni Chief Randall na hindi ito isang nakakatawang bagay. Ipinaliwanag niya na ang pinagmulan ng mga anak ng mga dragon ay umaabot sa kasaysayan, saklaw nito ang 14 na siglo. Noong nakaraang panahon, isang 20 matapang na monghe na Budista ay nagtangkang mag-aklas ng ang mga Manchu ay pinabagsak ang emperador ng China at ipinatupad ang terorismo. Bagamat nagtagumpay ang mga Manchu sa pagpuksa sa halos lahat ng mga monghe maliban sa 5, ang mga 5 nagtagumpay ay nagtuloy at itinatag ang kapisanan ng mga anak ng mga dragon. Ang mga mongheng ito ay nag-assume ng papel bilang mga tagapagtanggol ng mga tao ng China, tumitindig laban sa pang-aapi at kawalan ng katarungan. Isa sa kanila ay isang alamat na mamamatay tao na kilala bilang si Freeman, na sinasabing nagtataglay ng kahalagahan ng dragon sa kanyang loob. Siya ay pinaniniwalaang hindi mamamatay tao. Maaaring magbago ang kanyang itsura bilang Chinese, American, Japanese, o anumang lahi, ngunit laging kinakatawan ang espiritu ng dragon at nananatili siyang pareho, isang super bintang. Nagbigay ng babala si Shimazaki, nagbibigay sa kanila ng 48 oras para hanapin si Freeman, ang mamamatay tao.
Sa labas, naglagay ng maskara si Yo at sinugod si Shimazaki at ang kanyang bodyguard. Sabay na umatake si Ko sa mga sasakyan ni Shimazaki mula sa tuktok ng isang gusali. Hinarap sila ni Yo, nagpapaputok ng sunod-sunod na bala na nauwi sa pagkamatay ni Shimazaki. Kasama si Ko, tumakas si Yo mula sa eksena. Kitang-kita siya kay Imo na agad niyang nakilala ang mukha. Hinabol siya ni Detective Forge, ngunit sa huli ibinaba ang kanyang baril. Sa kasamaang palad, ito ay nagdudulot ng pagsabog na nagbibigay daan kay Freeman na makatakas. Sa kagulat-gulat na nangyari kay Detective Forge, binanggit ni Imo ang pangalan ni Yo, naglalantad ng koneksyon sa kanilang dalawa na nagdudulot ng mga tanong tungkol sa kanyang kaugnayan sa mapanganib na mamamatay tao. Natuwa si Ko na marahil magdadalawang isip na ngayon ang Yakuza bago pumasok sa China, ano pat naniniwala silang nagtagumpay sila sa kanilang panghihiganti sa kanilang mga pagkawala at sinabi niya ito sa sasakyan. Samantalang si Yo, sa kabilang dako, tumakas mula sa sasakyan na may hawak na kutsilyo, umakyat sa pader, pumasok sa isang bahay, at sa huli nakarating sa isang kwarto kung saan tinitigan niya ang kanyang mga sariling pintura. Sa hating gabi, dumaan si Imo sa pagtatanong ni Nete at Forge tungkol sa pagkakakilanlan ni Freeman. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinag-uutos ni Nete na umalis siya. Si Imo ay saka ipinaalam ni Forge na binigyan sila ng deadline na 40 oras ni Shimazaki. Kung hindi nila matagpuan si Freeman sa loob ng takdang oras na ito, maaaring magdulot ito ng gyera sa mga gang sa lungsod na magreresulta sa mga kaguluhan. Habang lumalapit ang deadline, patuloy na tumataas ang antas ng pagkabahala sa lungsod. Humihingi ng paumanhin si Imo at bumalik na sana, ngunit pinag-iingat siya ni Nete na huwag gawin ito dahil ito ay senyales na may nagpaplanong saktan sa kanya kung siya'y pagtulungan ng atensyon sa China. Nang ihulog siya ni Forge, binigyan siya nito ng isang alarm na maaaring tumawag ng tulong sa loob ng 20 segundo sa oras ng emerhensya. Pinaabangan siya ng mga pulis sa kanyang hardin sa gabi. Si Imo ay nag-aalinlangan na papasukin ang mga pulis sa kanyang bahay dahil sa masakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang mga magulang doon, ngunit nanatili sila sa labas. Sinabi niya kay Forge na hindi siya makakatulong at hindi rin niya ito kayang protektahan at pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos maligo, natuklasan niyang nasusunog ang isang larawan ni Yo. Nang siya'y harapin si Yo na may hawak na kutsilyo, napagtanto niya na nasira ang buong koleksyon niyang mga pintura sa sunog, nagpataas ng tensyon sa kanilang pagitan. Nahulog si Yo sa kanyang kagandahan at nagiging comfortable sa kama. Silang dalawa ay naghubad at nagsimulang maging malapit sa isa't isa. Nawala sa kanyang kamay ang alarma habang nagaganap ang kanilang pag-uusap. Nang makita ni Nete si Kimi Hanada sa labas ng bahay, agad siyang tumawag kay Forge para humingi ng tulong. Sa loob ng bahay, nagpapatuloy ang intimasayon ni Imo at Yo. Gayunpaman, ang tunog ng basag na salamin ay nagdulot sa kanilang pag-uusap. Agad na tumayo si Yo at nagposisyon sa itaas ng pinto. At pumasok sa silid ni Imo ang dalawang lalaki habang siya'y papalapit. Ngunit bigla siyang sumulpat mula sa likod at sinugod ang dalawang lalaking kasama ni Ryuji. Sa kabilang dako, si Ryuji ay lumabas bilang kanyang sarili at lumapit kay Yo, handang bumaril. Si Ko ay sumulpat mula sa likuran ni Yo at nagtapon ng kutsilyo at baril patungo sa kanyang direksyon. Bilang resulta ng sunod-sunod na putok ang nagaganap sa pagitan ni Yo at Ryuji, namatay si Ryuji. Sa kasamaang palad, habang nagkakagulo, si Imo ay tinamaan ng bala. Habang pinapayagan siya ni Ko na tapusin ang gawain, si Yo ay nagmadaling pumunta sa kanyang tabi upang tingnan kung okay siya. Hindi rin naman niya pinili na patayin si Imo. Sa halip, kinuha niya ito at dinala kasama niya. Matapos ang ilang oras, dumating si Kimi at nag-umpisa itong halikan si Ryuji, nagdagdag ng kaguluhan sa sitwasyon. Sa huli, nag-aaway ng mainit si Yo at Ko kung dapat bang iligtas si Imo o hindi. Pinalaan ni Ko na ilalantad ang kanilang lihim sa pamilya kung hindi pumayag si Yo na patayin si Imo. Gayunpaman, tumanggi si Yo at ipinagtanggol na dapat dalhin ni Ko si Imo sa ospital sa halip. Sa kabilang banda, nagising si Imo at ipinaalam ni Yo sa kanya na kung kailanman niyang kailanganin itong hanapin, dapat ay alalahanin niya ang pangalang Hinomire. Galit sa pangyayaring ito, tinutukan ni Ko ng baril si Imo, ngunit pumagitna si Yo upang pigilan siya. 3 araw mamaya, nagising si Imo sa ospital na may mga kasamang si Nete at Forge na nagmamasid sa kanyang tabi. Nang bumisita si Mary kay Imo, nag-isip sila ng paraan para makatakas ng sabay. Nang maramdaman ni Nete na may hindi tamang nangyayari, tiningnan ni Forge ang kwarto at natagpuan na si Mary ang natutulog sa kanyang lugar. Nalaman ni Nete at Forge na may hindi tamang nangyayari kaya't hinabol nila ang sasakyan ni Imo kasama si Mary.
Bigla, isang tractor trailer na minamaneho ng Yakuza ang bumangga sa kotse ni na Imo at Mary na nagdulot ng malupit na aksidente. Naiipit si Forge sa loob ng kotse at desperadong sinubukan ni Nete na iligtas siya. Sa isang trahedya, sumabog ang kotse at nasawi si Forge sa pagsabog. Nagsimula nang magduda si Imo na baka siya ang target, ngunit si Yo ang nagpadala ng tao upang siya'y hanapin. Siya ay nagdesisyon na iwan ang lahat at pumunta sa Hinomire sa kanyang kalungkutan at desperasyon. Samantala, sa lungsod ng Shanghai, nagsimula ang isang atake ng gang ni Ryuji sa isang pabrika ng soy na pinoprotektahan ng Sons of the Dragons. Natuklasan na buhay pa rin si Ryuji at ang kanyang grupo at ginamit ni Hanada ang pag-atake na ito upang magpadala ng mensahe sa mga anak ng mga dragon. Ipinaalam ni Ryuji ang gyera at ang kanyang layunin ay si Freeman. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, sa wakas ay nagkasama muli si Imo at si Yo. Sa kanilang pagkikita, binuksan ni Yo ang kanyang sarili kay Imo tungkol sa kanyang misteryosong nakaraan. Maraming taon na ang nakalilipas, kilala siya bilang si Yo Hinomire, isang kilalang manggagawa ng sining na nagmumula sa Yapang gumagawa ng mga palayok na sining. Siya ay nasa New York para sa isang eksibisyon ng sining. Noong si Yo ay naroon sa New York, natagpuan niya ang isang roll ng mga negatibong larawan sa patigrapya. Ang kuryosidad ay labis na nagwagi sa kanya at binuksan niya ang mga litratong ito sa kanyang banyo sa hotel. Ang kanyang natuklasan sa mga larawang iyon ay nakakabigla, ipinapakita nito ang kahindik-hindik na pag-torture at pagpapatay ng isang lalaki na may hawak na mga dragon tattoo na kakaibang katulad ng mga tattoo na magkakaroon siyo sa hinaharap. Gayunpaman, ang kanyang pagsisiyasat ay nagbago ng direksyon patungo sa kasamaan. Tiyo ay nilasing at nilabag ng isang grupo ng mga kalaban na kilala bilang Sons of the Dragons bago pa man siya makalabas ng kanyang hotel. Ang misteryosong organisasyon ay gumamit ng natatanging teknik sa akupunktura upang itanim ang mga nakatagong mensahe sa isipan ni Yo, kontrolado ang kanyang mga kilos ng walang kaalaman niya. Habang nadamay si Yo sa alitan ng Sons of the Dragons, nagsimula siya sa kanyang unang misyon na patayin si Mafia Boss Antonio Rossi. Sa panahong ito ng misyon, may nangyaring hindi inaasahan. Habang isinasagawa ang pagpatay, tumulo ang mga luha sa mga mata ni Yo na nagbigay sa kanya ng bansag na Crying Freeman, isang pangalang magiging kilala sa mundo ng mga mamamatay tao. Pinalitan ni Ko kay Yo ang pagsalakay ng gang ni Ryuji sa isang pabrika ng soy sa Shanghai at ang kanilang pahayag ng digmaan laban sa Sons of the Dragons. Una, sinubukan ni Imo pigilang pumunta si Yo sa libingan ni Shimazaki, ngunit sa huli ay napapayag niya ito na kinakailangan niyang makarating doon. Pumunta sina Yo at Ko sa libingan ni Shimazaki sa labas ng Tokyo upang patayin si Ryuji. Sa libingan, naruroon din si Neta. Samantala, nagtagumpay sina Yo at Ko na hulihin si G. Dogaki. Sa impluensya ni Yo, tinawagan ni Dogaki si Ryuji at dumating ang 2 tauhan ni Ryuji. Inisip ni Dogaki na si Yo ang kanyang bagong boss at ginamit ni Ko ang pagkakataon na magpasalamat bago patayin siya. Makalipas, diretsahang lumapit si Nete kay Ryuji nang walang konsultasyon sa iba at inakusahan ito na siya ang pangunahing sospek sa pagpatay sa 16 na tao sa pabrika ng soy sauce. Ibinunyag ni Nete na si Ryuji ang nagpadala ng anak ni Shimazaki sa San Francisco at interesado ang mga tao na malaman ang higit pa tungkol dito. Ipinaalam ni Ryuji si Nete sa kanyang asawa, Kimi, at kinumpirma na pulis siya. Hinanapan nila si Nete ng impormasyon tungkol sa pagdating ni Imo sa Tokyo gamit ang peking pasaporte. Pagkatapos, sinundan ni Nete si Kimi papunta sa kanyang kwarto at malapit ng halikan ito nang kunan siya ng litratist na siyang nagtaka sa kanya. Dumating sina Yo at Ko upang makipagkita kay Ryuji na nagiging suspetyoso sa kanilang pagdating at itinutok ang baril sa kanila. Ngunit nang hindi mag-react si Yo ng inaasahan, akala ni Ryuji ay mga kasama niya ang dalawa. Sa isang lihim na pagkikita, nagkaengkwentro ng mainit sina Kimi at Nete sa loob ng isang aparador. Sa kanilang maalay na sandali, ipinahayag ni Kimi kay Nete ang isang nakakagulat na pahayag. Inakusahan ng pamilyang Shimazaki ang Hanadas upang sila'y maalis na nagbigay daan sa Hanadas na sakupin ang clan. Samantalang sina Yo at Ko ay kumilos upang popsain ang buong clan, ngunit nagkaroon ng dramatikong kaganapan. Sa kasalukuyang pagkakataon na si Ko ay magtangkang patayin si Yo dahil sa inaakalang pagtataksil nito, pumasok si Ryuji at binaril si Ko. Mga sandaling pagkatapos, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong gusali na nagresulta sa kamatayan ni Ryuji. Bumalik si Yo sa kanyang tahanan, naghahanda para sa huling pagtutuos. Isinasaayos niya ang lugar para mag-self-destruct at nag-aarmas upang harapin si Nete, si Kimi, at ang mga tauhan nito. Kahit sugatan mula kay Nete, nagtagumpay si Yo na patayin ang mga kasabwat at talunin si Nete.
Sa isang desperadong galaw, tinaga ni Yo si Kimi malapit sa kanyang puso. Bilang tanda ng kanyang pagsuko, ipinangako ni Kimi na hindi niya sila hahabulin ni Imo kapalit ng kanyang buhay. Sa kasunduang ito, umalis sina Yo at Imo mula sa lugar. Gayunpaman, habang sila'y umaalis, sinubukan ni Nete na barilin sila mula sa likod ngunit agad na nilabanan ni Kimi. Sumakay sina Yo at Imo sa isang mabilisang bangka, nag-iwan ng gulo sa kanilang likuran habang sila'y umuusad patungo sa kinaroroonan ng araw. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.